Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Naging isang ganap na bagyo na ang sistemang minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility at bukod dito meron pa tayong dalawang minomonitor na weather disturbances. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, may dalawang mahalagang sistemang dapat nating bantayan. Una, ang low pressure area o LPA na nakita sa layong 900 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ikalawa, ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa 2,560 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Kasabay nito, patuloy ring umiiral ang easterlies sa bansa. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na pagpasok ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kaya maraming lugar ang pwedeng makaranas ng biglaang pagbabago ng panahon habang tumatagal ang maghapon. Unahin natin ang LPA na mas malapit sa bansa kumpara sa tropical depression na mas malayo pa sa silangan. Bagamat hindi pa ito isang ganap na bagyo, mahalagang bantayan ang presensya nito dahil ito ay nasa silangang bahagi ng northeastern Mindanao at nasa loob ng mas malapit na paligid ng ating bansa. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi pa ito ang pangunahing sistemang nagdadala ng direktang malawakang sama ng panahon, sapat na ang presensya nito para maging mas mahalumigmig ang atmosphere at maging mas favorable ang kondisyon para sa mga pag-ulan at thunderstorms sa ilang lugar. Hindi pa ito nangangahulugan na may agarang banta ng malakas na bagyo mula sa LPA na ito, pero isa itong mahalagang development na dapat bantayan habang patuloy itong minomonitor. Kasabay ng LPA, meron ding tropical depression sa labas pa ng PAR ngayong araw. Ang lokasyon nito ay nasa 2,500 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao, may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna. May bugso na umaabot sa 70 kilometers per hour at mabagal ang pagkilos nito pa north-northwestward. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kahit malayo pa ito sa bansa, isa na itong organisadong sistema na dapat subaybayan, lalo na dahil kasama ito sa mas malawak na tropical cyclone outlook sa mga susunod na araw. Kapag ang isang sistema ay ganito kalayo pa, marami pang pwedeng magbago sa lakas, bilis at direksyon nito habang nadaragdagan ang bagong datos. Pagdating naman sa forecast weather conditions para sa Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng panakanakang ambon o saglit na buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga lugar na mababa ang lupa, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Para sa mga nasa Palawan, makabubuting maging mas alerto lalo na sa mga oras na patuloy ang buhos, dumidilim ang ulap at dumadalas ang pagkulog. Sa ganitong klaseng setup, pwedeng mabilis lumala ang panahon sa loob lamang ng ilang oras. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Meaning sa maraming lugar, posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng maayos. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm.
At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat sa bahaging ito kumpara sa ibang lugar sa bansa. Para sa mga mangingisda at sa mga may maliliit na bangka sa Northern Luzon, mahalagang maging mas maingat dahil ang ganitong taas ng alon at lakas ng hangin ay pwedeng magdulot ng mas alanganing kondisyon sa paglalayag. Hindi man ito agad nangangahulugan ng pinakamalalang sitwasyon, sapat na ito para seryosohin ang aktual na lagay ng dagat bago bumiyahe. Sa silangang bahagi naman ng Mindanao, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ring maging masama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA sa mas malawak na paligid ng bansa. Para sa week 1 mula May 5 hanggang May 11, gaya ng naunang inaasahan, ang TC-like vortex sa silangan ng monitoring domain ay na-develop na bilang isang tropical cyclone. Ibig sabihin, ang sistemang dati pa lamang minomonitor ay mas naging organisado at umabot na sa antas ng isang ganap na tropical cyclone. Ayon sa forecast, ang sistemang ito ay generally kikilos pa hilagang kanluran at malapit sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon. Mahalaga ang puntong ito dahil malinaw na may system na dapat nang mas tutukan habang papalapit ito sa mas malapit na bahagi ng bansa. Bukod dito, may dalawa pang TCLV na binabantayan at lilitaw sa silangang bahagi ng monitoring domain. Ang TCLV-1 ay inaasahang madedevelop sa silangan ng Mindanao. May low chance ng tropical cyclone development, bagamat may isa pang sistemang binabantayan sa silangan ng Mindanao, hindi ito ang pangunahing concern sa puntong ito dahil mababa ang chance ng development at may senyales na maaari rin itong humina habang tumatagal. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong bantayan dahil kahit ang mas mahinang sistema ay pwedeng makaapekto sa distribusyon ng ulan at sa daloy ng hangin sa paligid. Samantala, ang TCLV-2 ay inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng TCID at kikilos papasok sa PAR na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation sa week 1. Ito ang mas mahalagang development na dapat seryosohing subaybayan dahil may mas malinaw itong posibilidad na mas maging organisado habang papalapit sa ating monitoring area. Ibig sabihin, bukod sa kasalukuyang tropical cyclone na lumalapit sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon, may isa pang sistema na posibleng sumunod at pumasok sa PAR. Dahil dito, mas nagiging aktibo ang kabuuang sitwasyon sa mas malawak na bahagi ng silangan ng bansa. Pagdating naman sa week 2 mula May 12 hanggang May 18 ng 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-2 ay posibleng kumorba patungo sa hilagang silangang bahagi ng PAR na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone development sa week 2, meaning sa kasalukuyang tingin ng mas malawak na outlook, may posibilidad na ang pangalawang sistema ay hindi diretsong tumama sa kalupaan at sa halip ay umakyat at kumurba sa mas hilagang direksyon. Pero mahalagang tandaan na habang nasa forecast stage pa lamang ito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagbabago sa track at bilis ng galaw habang nadaragdagan ang bagong datos sa mga susunod na araw.